hindi po kasi madali na ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ay makita ng tao dahil meron pong nagpapadilim ng kaisipan ng tao. Doon sa ikalawang Korinto 4:4, nagdinulag ng Diyos na sa libutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisasampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaliwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostol Pablo na Diyos ng sanlibutan ito, the God of this age. Ang tinutukoy po dyan ay si Satanas. Ang ginagawa ni Satanas, dinubulag na ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya sa Diyos para lang silang maliwanagan sa Ebanghelyo. Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaliwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya hindi po madaling bagay na ang aral ng Ebanghelyo ay sumilang sa puso o magliwanag sa puso ng tao kasi yun ang magpapadilim. At ang kadiliman yan ay halos nasa buong sanlibutan. 62 ng Isaya. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Ang hula po ni Propeta Isayas, tatakpan ng kadiliman ang lupa. Ang sabi sa English, For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. ang tinutukoy po sa English na planet Earth, hindi lang lupa na isang lugar. Halimbawa ay sa isang bahagi ng mundo. Hindi. Ang hula po, the darkness shall cover the earth. It is the entire planet Earth. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, maaaring ang mundo ay mas maliwanag ngayon sa gabi kaysa noong nakaraang 100 taon. The earth is much brighter than it was 100 years ago. Because of the modern technology we have now, we can see the earth from satellite, how glorious and how bright is this blue planet of the solar system. Pero sa kabila ng liwanag ngayon sa gabi sa mga malalaking syudad ng mundo, ang natutupad po sa espiritual na kahulugan ay yung kadiliman na bumabalot ngayon sa buong lupa. Ano po ba yung kadiliman ngayon na inihahasik ng demonyo sa lupa? Ang inihahasik ni Satanas sa lupa ay kadiliman. Alin po ba yun? Doon po sa Roma, sa Kapitulo 13, meron pong ganitong pahayag ang Apostol Pablo. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandakan ng kaliwanagan. Sabi ni Apostol Pablo, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman. Yung palang kadiliman tinutukol mga gawain na dapat nating iwaksi o iwasan, alisin sa ating mga sarili. Ano yung mga gawain ng kadiliman na yun na pinawawaksi ni Pablo na galing kay Satanas? Siya ang naglalagay nito sa buong lupa, itong mga gawa ng kadiliman. Magsilagad tayong mahindi, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kaalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan.
kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ang kahalayan ng laman na nasa mga tao ngayon, yun yung kadiling mga magpapadilim sa kaisipan ng tao. Sabi ng Apostol Pablo, kung ating babasahin ko yan, saka natin itutuloy. Sabi niya doon, sa 13:12, ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan, sa paglalasing, sa kalibugan, sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainigitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo. Huwag ninyo paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan niyaon. Alam mo mga kahalayan, yung pagnanasa ng laman, sari-saring lust na nasa tao. Paglalasing, katakawan, kalayawan, kahalayan, kalibugan, yan ngayon ang nasa buong mundo. Yung mga kahalayan, makikita mo sa telebisyon, sa mga periodiko, sa mga sari-saring medium, ang lumalagalak ngayon, kahalayan. Kaya ngayon, mga bata pa ang tao. Bata pa lang, marunong na ng kahalayan, kalibugan, katakawan, paglalasing. Yan ang kadinimang nakadalot ngayon sa mundo. Na siya po gusto ng Diyos maalis sa ating mga pamumuhay. At ang solusyon sa kadinimang yan, yung liwanag na manggagaling sa Ebanghelyo ni Cristo. Na siya po tema o siyang layunin ng programang Ang Dating Daan, na ang tao po ay mabahaginan ng kaliwanagan ng gagaling sa katotohanan ng Biblia. Binabasa natin yung mga aral ng Diyos sa Biblia para magliwanag ang nabibiglang kaisipan ng mga tao.